Kedua nila yung para drop. Sunod-sunod ay nagiging napusok at nag-level up ang agresibong galawan ng China sa West Philippine Sea, particular sa mga bakuan, Nayuin at Escoda. Nito magdaang araw na linggo, matatandaan inagaw ng mga Chino ang mga supply ng pagkain inidrop para sa mga sundalo at nagdestino sa PRB Sierra Madre sa Yunin, Show at hinahan ng medical evacuation center na sundalo na may sakit. 我们可以允许菲方向坐滩军舰运送。 Natawin tungkol dito, igit ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na kaya maaga nag-abisyo sa Pilipinas bawat payagan ng delivery, supplies na evacuation at ayungin. Bukod sa ayungin at palintero, tuwing sa dagat at binangga sa China Coast Guard ang mga rubber boats sa Escoda Show. Bukod pa ito sa Diotorsado, Nebatriles at pagpatoy ng chopper at the royal cover crops doon na iyon makita sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime law expert, si Professor J. Batong Bakal, para itokumento ng pamahalaan ng mga insidente ito iyang basehan sa isa pang kaso laban sa China. Marami talagang pwedeng kaso, pwede mong himay-himayin yung arbitration, no? At lahat ng mga sabi na ng arbitral tribunal na mali ng China, hanggang ngayon ginagawa pa rin nila eh. Nagdagdag na ito, anya, ang pagkasiya ng coral, yabang dagat sa iba't ibang bansa, sa ibang lugar sa West Philippine Sea. Nauna isinisi sa Philippine Coast Guard sa China, tambak na patay at dog na coral sa Escoda. Napapaa si Professor Jonathan Anticamara sa UP Institute of Biology sa estado ng Mabahuda. Narirawan na isang ecological disaster. It's a little bit worrying because of the extensive damage of corals underwater. But we actually need to do some concrete actions to ensure that we can conserve, recover, and restore degraded coral reefs in the Philippines. Na nakita ng marine scientist, mga hukay na nakita sa iyan ng dagat na mayroong nagawa ng umano'y ng tao. It's not a natural process, yung ganun na klase ng pagkahukay. Kasi talagang medyo a little bit deeper at talagang kinuha yung mga corals from ilalim tapos na-expose na sila ngayon. So I think that's really a man-made. Tahasan na ikasuhan ng PCG ng China na posibleng nagsasagawa ng reklamasyon sa Escoda. Pero ayon sa mga eksperto, walang maliyaw na edikasyon na ito. Posibleng natural. Kung madaming mga basag na corals nandyan ngayon, gaya ng pagkamatay ng mga corals sa Escoda, I would expect na kung hindi ito mapupunta sa ilalim ng dagat, yung mga coming na typhoon or ditong season na to na tagulan na, tagbagyo na, most likely itong mga rubble na to mag-pile up. And there will be a natural piling up. Yung pinakita na ilang mga areas, pwedeng naturally form yun. Kasi nangyayari din talaga yun, no? Kaya nga dapat maingat tayo, no? Dun sa evidence natin, ma-distinguish natin kung alin yung natural, alin yung artificial. Noon tinagi ng China ang reklamasyon sa Escoda sa harap na bagong insidente at tumintindig ng tensyon, komprontasyon sa West Philippine Sea. Nagbigay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay di sasabak sa Pilipinas na gera o magsisimula ng away. Pero kaya nga mahihanda ng militar na ipatanggol ng bansa laban sa panlabas na banta na nakonsya, nakakaunang kagamitan at pagsasanay para mapapalakas ang kagayahan ng AP. Ako si John L. Sibasya, may panindigan baitang totoo lamang.